Another day, another life dito sa bukid. Hi everyone! Wala naman akong ibang ma-share sa inyo kundi dito sa bukid namin. Hindi nga rin kasi ako palalabas unless may bibilhin ako sa palengke or may mga lakad, mga ganap or invitation para sa mga promotions. But most of the time, ang gusto ko lang i-influence sa inyo or i-promote are yung backyard gardening or yung farming life. Dahil nga sa taas ng bilihin ngayon sa market, even yung mga gulay, yun yung gusto kong iparating sa inyo. Yung kahit sa small pots, sa mga sacks, pwede nyo nga gamitin yun para pagtamnan. Kaya hindi problema kahit wala kayong malawak na taniman. Pwede tayong gumawa ng paraan para makapag-produce ng sarili nating mga gulay. Alam nyo ba, yung mga gulay din naming iba ay binibili nga din namin yung seeds sa Shopee. Like nung ampalayang Iloco namin, binili ko yun sa Shopee. At ngayon, waiting na nga rin ako sa in-order kong seed ng mustasa. Kasi maganda yung tubo ng petri namin ngayon, kaya't nag-request si Father Earth na bumili nga ako ng seed ng mustasa at gusto nga niyang magtanim. Kaya sa mga susunod na buwan, may additional gulay na nga rin akong ititinda. Alam nyo ba, sa tuwing nagtitinda ako, tuwang-tuwa talaga ako. Hindi man kalakihan yung sales namin, but the fact na nakakapagbigay ka nga ng murang halaga sa mga bumibili. Diba, nakakataba na nga yun sa puso. Isa pa, talagang nagtitinda ako kahit konti nga yung tanim ng tatay ko. Na-appreciate ko talaga kasi yung effort niya. Kung para sa amin lang yung tinatanim niya ay sobra-sobra na nga. Kaya minsan, halos twice a week nga ako nagdi-dispose ng mga paninda. Okay lang kahit konti, basta hindi masayang. O di kaya pag hindi naman araw ng pagtitinda ay namimigay din kami kahit pa konti-konti. Anyway, dito pala ay nangunguha nga ako ng talbos ng ampalaya na dadalhin ng pamangkin ko sa kanila. Alam nyo ba, yan yung ampalaya na ligaw at kusa na nga lang tumutubo. Diba dati may paakyatan kami dito? Tinanggal na nga at yung mga nalaglag na mga seeds, kusa na lang silang nagsitubuan. Nung una, gusto talaga naming bunutin. Kaso nang hinayang na naman si Father Dear. Kaya sa tuwing nagdidilig siya dito ng pananim, ay pati yan dinidiligan na niya. Tingnan nyo naman at sobrang yabong na naman niya. Kaya saan ka man tumingin dito, even sa harap ng bahay ko ay may mga ganyan. Kaya hindi na problema sa amin sa panghalo ng munggo. Pagkatapos ko nga mamitas, nakita ko nga dito si Father Dear at nagdidilig na naman. Non-stop talaga kahit sobrang init. Kahit pigilan mo yun, ay wala talaga kaming magawa. Yan palang plat na dinidiligan niya, yan nga yung kinukultivate niya kahapon. At dun nga yung magiging planting bed nung in-order kong mustasa. Nakaka-excite kasi marami nga akong suki sa mustasa. Pauwi na nga ako sa bahay namin. Sobrang hangin ng mga oras na to. Nagulat nga ako at may nakita nga akong red na bunga dito. Nung una, hindi ko yan pinapansin. Kasi hindi naman talaga siya pansinin kung hindi nga color red. Gulat na gulat ako kasi parang may nakita nga ako sa mga newsfeed ko. And even sa Japan ay tinitinda nga nila sa market. Isang klase nga yan ng prutas. Pero nung mga bata kami, may nilalaro nga kaming ganyan at ginagamit nga namin na gulong. Yung gulong sa truck-truckan namin nun, yun naman ay kulay green. So yan, napasearch tuloy ako sa Google. And according kay Google, ito nga pala ay yung fig tree. At yung prutas niya ay isa sa exotic fruit. At talagang nakakain nga pala. May nakakain na rin ba sa inyo yung ganito? Ano kaya yung lasa? Pag kinain ko kaya, hindi kaya ako matategi?